July 3, 2025. So let it be, I hope you can share this information and to those who are watching, the head of the schools, pwede nyo na pong pauwiin habang mababa pa, hindi pa masyadong malakas ang hangin, ang ulan. So let it be, padala na po sa DCS. Dalam na rin sa mga news agencies para makatulong sila. Sige. So anyway, mag-text na kayo para makatulong kayo ng pamahalaan sa public information. Anyway, good afternoon. Good afternoon na lang. Hindi ko na alam kung anong oras eh. It's been almost 4 days now. Siguro nakaka-12 pa lang ako sa total. Ito ang ating city legal. Ang ating new city legal officer, Attorney Lutz Hempis. Importanteng malaan nyo na yan, yung mga tao na yan, dala ng somewhere along the way. Alam niyo naman ang public service, pero mayroong tinatawag na occupational hazards. So baka itong mga taong ito ay makatulong sa inyo. So anyway, kaya po kayo pinatawag sa conference na ito. Dala ng kahit i-sugarcoat ko naman para huwag na tamaan yung iba, hindi naman talaga totoo. Talagang masama ang itsura ng basura ng Maynila. But as you all know also, the moment I stepped in, June 30, 12:01, I received a letter, communication, that the 2 new contractor of garbage hauling in the city of Manila gave up already. It's not because hindi nila kayang hakutin yung basura. I don't want to jump into that conclusion. I'll just state facts para walang politika. Dahil yung iba naman sa inyo dito, nakasama ko, yung iba sa inyo, hindi ko nakasama, para maging komportable kayo. We will not go back in the past. Let's just move on. In problem solving, no scientist can resolve, or great mind can resolve a problem by denying the problem. Eh, paano mo malalaman may problema kung hindi mo naman tinatanggap na may problema? Ano susolusyonan mo? Tama naman. But we all know, kayo matanong ko, kayo nasa kalsada, tumambak ba ang basura sa Maynila? Buti naman. Mag-aaminan tayo ha. Ang nagsasabi ng tapat, nagsasama ng... But with that physical challenge with regard to garbage will brought danger to the health of our people. Nadagdagan ng kanselasyon ng kontrata. Hindi nila kaya na magpatuloy dahil hindi rin sila binayaran. Para wag na kayo malito kasi baka fresh pa yung utak ninyo sa kampanya eh. Dahil alam ko, in this great hall, also, you've heard so many things during the campaign. In fact, di ba kayo nagtataka mga chairman, nakapasok kayo dito, hawak niyo yung cellphone niyo. Kasi dati pag pumupunta kayo rito, bawal ang cellphone. Tama ba? Bawal ang recording. Tama ba? Because kung nagsasabi ka ng kasinungalingan, may tinatago ka talaga. Kaya ayaw mo magpa-record.
kayo dito. Dala niyo ba cellphone niyo ngayon? Walang aaway sa inyo ng misis ninyo. Kasi may nangyari dito 3 hours. Hindi makontak ng asawa. Siyempre, nag-alala yung asawa, baka may nangyari doon sa chairman. Hindi sumasagot. Hindi nagtatawagan. Kasi hinold yung... So, to state the record straight, kaya umalis ang Lionel, dala nang hindi sila binayaran. Kaya umalis yung kinuha nila, hindi rin sila nabayaran. Enero lang sila nabayaran. Ang utang na natin sa basura alone, 950 million pesos. Now, if I'm lying, if you think I'm lying, I'll give you the records. Ibigay ninyo doon sa mga magagaling ninyong congressman na kung ano rin sinasabi sa akin para proteksyonan lang yung kanilang amo. Now, tapos na yan. Let's move on. Anong ginawa natin? Tanong ko sa inyo ngayon, marami na ba sa zona ninyo na nahakot ang basura simula noong June 30 to 2 o'clock ng hapon? Marami na. Kasi meron pa ako nakikita. As we speak, the problem of garbage crisis or the garbage crisis in the city of Manila been hunting us for so many weeks, done by 65% today. As of last night yun. 65%. Ibig sabihin, nakikita ninyo sa mga kanto ng barangay nyo, may mga pulo-pulo pa. Palima-lima, pasampu-sampu. Pero generally, yung malalaking basura, katulad sa District 2, o doon sa Hermosa, sa District 3, doon sa Chinese, dingding ng Chinese Cemetery, papuntang Arpapa, yung Blumentritt, yung Carriedo, yung Arpen, simula 128 hanggang doon sa Barangay 20, the entire kilometers of the port, at yung isang gabi sa Kapulong, yung mga major, talagang yung nakikita talaga sa Divisoria. So, now I, as your mayor, guarantee you, no matter what political color you have, guarantee you, in the coming 3 or few days more, loobin naman ng Diyos na bigyan ng malakas na kalusugan yung ating mga DPS, engineering, at yung pinag-uusapan kong HOLY at ang MMDA na maging ligtas yung ating mga palero, tagahakot, mag-normalize na ang collection ng basura sa darating na linggo. Okay? So you tell that to your constituents, that's one of your take today, that your mayor gave guarantee already. No, normalize ko na. Ibig sabihin normalization, pipilitin natin na kunin muna yung basura namin sa kalsada at pinag-uusapan ko naman ng tao na kung kayang i-delay yung nasa loob ng highballs, huwag muna ilabas until makuha ko yung sa kalsada. Kung kaya lang. Kung hindi naman kaya, talagang dapat nang ilabas. We don't blame them. You tell them that. We don't blame the people. It is the fault of the city government not collecting the garbage. But I will correct the wrongdoings in the past. So yan ang muna yung garantiya. And yesterday, through the leadership of Vice Mayor Chief Atienza, the city is now under the state of health emergency. So, yun ang una yung take, yung basura. Eh, ang problema, noong tampak ang basura, nangabaha dahil sa lakas ng ulan. Saan napunta yung inanod na basura?
sa drainage ng barangay niyo. Tama naman. Sa ilog, lalo na dyan sa Tercera Distrito at saka sa 6th District, dyan mararaming ilog. Kami, meron din kami, Sunog Apog, yun yung pinakamalaki. Halos lahat ng Maynila, maraming creek. Kaya ko kayo pinatawag, total may budget naman kayo sa tip logging. May budget naman kayo sa barangay. Gusto ko lang, yung 896 barangay, kami ay issue already executive order na whatever resources that we have to be utilized to declug our drainage system. Pwede ba akong makiusap sa inyo at 10 ng inyong mga kasamang barangay chairman? Pwede ba na itukun ninyo ang inyong lakas, kagalingan, 10 ng inyong mga kasama sa barangay na ang maging direksyon natin ay mabawasan yung volume ng solid materials. So, solid materials sa maaari yung buhangin, maaari yung alkitran, o ano man yan, o basura, sa ating mga kanal at drainage. Kaya ko kayo. At wala akong pinili, mapapansin ninyo. Napakakampi, napakalaban. Kilala ko kayo lahat. Huwag na tayong magkunwari sa sarili natin. We are disregarding what happened in the election. Let's just move on. At gusto ko isa puso nyo ulit. Bakit ba ako tumakbong barangay chairman? Bakit ba ako tumakbong kalawal? Ang alam ko naman, gusto nyo lang maglingkod. Baka hanapin nyo si Regala. Wala si Regala. Nandun sa Sunog. Kasi chairman din yun. Siyempre wala akong pinipili. Kaya ngayon, magkwentahan na tayo. Makikiisa ba kayo? Yes! Kaya nyo bang kumbinsihin ang inyong mga kapwa chairman sa inyong zona? Yes! Di, tapos na ang problema. Sesya na kayo sa boses ko, medyo namamanat na ako. Wawalong oras pa lang yata ako nakakatulog simula noong... But I'll join you. I will not ask something that I cannot do. Now, ito ngayon, Yorme, yung problema naman namin mga chairman, pag inaakot namin yung buhangin, inaakot namin yung basura, wala naman dumarating na umahakot ng buhangin kasi ayaw kunin ng huling. Tama ba? O, huwag kayong mag-alala. Mamaya, si city engineer, we will deploy all our logistics as per your request. Asa si Director Joel Parr? Ito. Sorry Joel, hindi ka napansin. Makulimlim kasi, ikaw lang naman. Joel, kunin lahat ang communication na access sa kanila. Itawag nyo kay Director Joel Parr ang lahat na inimpak ninyo na buhangin, i-selyo ninyo, ilagay nyo sa sako sa tamang sisidlan, at ang magiging problema nyo na lang, magbibilang na lang kayo ng araw kung anong oras kukunin. Dati ang problema nyo, may kukuha ba o wala? Tama? Ngayon, ibababa natin ng konti yung problema. Kunin ninyo, iayos ninyo, you see to it
na hindi siya nakakasagabal, tiyak. Ito na yung katiyak. Tiyak darating ang City Engineering Office para kunin yung mga debris na yun. Yorme, ang tanong, kailan? Ako natatanong sa sarili ko, dahil alam ko naman yan ang mga itatanong ninyo. Ako na rin sasagot sa tanong ko. Hindi ko maipangako in one day. 896. Pero I guarantee you, kukunin. Hindi na totos gas, alam nyo, alam ko naman minsan gumagastos pa kayo ng personal yung pera. Ipakikiusap ninyo kung kani-kanino nahakutin yung debris. In fact, maraming chairman dito, nung kasagsagan na hindi nahahakot yung basura, gumastos pa para i-prioritize hakutin ng basura sa barangay nila. Tama mali? Sabi ko sa inyo, taga Maynila ako. I know what's happening. Alam ko yung hinaing ninyo. Now, tutugunan ko lahat yun. Kaya, so itong declogging concept natin, magtulong-tulong na tayo. Now, tanong, sige na, Joel, ikaw na bahala. Tanong, mariresolve na ba ang baha sa Maynila? Yun naman dapat, kasi kailangan may take naman ng taong bayan. Mariresolve ba yung baha? That I cannot guarantee. Hindi ko yung kayang ipangako, hulaan ang panahon. Bakit? Hindi ko alam kung gaano kalaking ibubuhos ng langit na tubig sa lupa. So, it may, we may experience flooding pa rin. Pero, yung paghupa, mas bibilis. Tama ba? Logical ba? O yun lang ang goal natin. Yun ang goal natin ngayon. Yun ang band-aid solution. Baha, dahil nalinis ng mga barangay chairman, mga city government resources, yung clogging. Nagkaroon ng space, science will agree with us, space occupied by matter, lesser space. So, pagka nabakante, mas marami tayong kayang i-load na tubig, uhupa. And ang takbo ng araw, naturally, mawawala. Okay na tayo. Alam na natin yung gagawin. Ano ang obligasyon nyo, obligasyon ko. Alam na natin yung magiging epekto. Panandalian. Pansamantala. I would like to inform you, yesterday, I have received already the official copy of what we did. Mind you, with the records of what we did na kinomission na aralin ang drainage system of the entire city of Manila. Okay? Kailan siya kinomission? Noong 2022, before I left. Yung resulta ng commission natutulog lang sa yung pag-aaral, tatagalugin ko na lang. Yung pag-aaral, yung plano, o yung pangarap kong master plan. Mind you, master plan of the drainage system of the city of Manila. Tapos yun, hindi ko alam ba't walang gumamit. Yesterday, sinurrender na sa akin, gusto ko lang malaan ninyo. Meron na tayo master plan. And I believe from what other national agencies said yesterday, we are the only city now with the master plan ng drainage system na syudad. And this master plan, whatever we're going to do today, tomorrow, next week, next month,
with regard to infrastructure project underneath the road. Sabihin, lahat ng pagpapagawa na kanal sa ilalim, whether senators, whether congressmen, whether DPWH, should be in line with our master plan. So hindi natin makikita ninyo sa Bacood. For example, Hinukay, nilagyan ng drainage, pero yung tubig lumipat lang sa kabilang barangay. Maraming reklamo sa Bacood, sa may Santa Mesa. Ang daming hinukay doon na drainage. Pero yung tubig nandun lang sa kabila. Bakit? Kasi hindi naman magkaugnay. Nagigets niyo mga chairman? Hindi nag-uugnay ang laway. But please now, again, we will correct what happened in the past. Now, tanong, Yorme, kailan matatapos yan? Sabi, mahaba po yan. Master plan po yan. Pero at least meron na tayong Biblia. Meron na tayong susundin. So, napakalaking bagay. Now, will we benefit now? Maybe. But I am not sure immediate. I don't think so. Very pragmatic person naman ako. Will our children or grandchildren in the city of Manila benefit from that master plan? Kung matino ang gobyerno. Ibig sabihin, paglalaanan ba talaga ng budget? Ang garanti ko naman sa inyo, kahit tukod ako, uutay-utay ko. And I hope the next leaders of the city now will continue. Other members, like congressmen, like senators, like DPWH. So, meron na tayo. So, meron tayong gagawin. A-action na natin ngayon. Nagbabanid-banid tayo ngayon. Pinauhupan natin yung damdamin ng tao. Binabawasan natin yung problema ng syudad. Pero meron tayong direksyon. Yung barko natin maglalaya, may dagat ng puerto. Hindi sa gitna ng dagat din mahuli. Yun ang plano dyan. So, maliwanag ba mga kapwa ko halal ng bayan? Ngayon, take-ups. Sorry Sensya na kayo, walang stand. Gusto ko nakatayo sa inyo. Pati stand mo dito na nahakot. Basura lang talaga o hindi nahakot dito. Ngayon, baka mali kayo, no? Wala pa tayong MPIO page. Kasi naka-hostage pa siya. Doon lang muna kayo kukuha sa page ko. So, tutulungan niyo ba kami? Yes! Magkakaisa ba tayo? Yes! Now, wag muna niyo ako sisisihin. Kung halimbawa, barangay hall, pinatayo ng congressman sa bangketa. At yung bangketa ng pinagtayuan, pintuan ng eskwelahan. Nagigibay ko yun. Tatawarin niyo ako. Ayoko naman maging plastic sa inyo. Bagay. Never naman ako nagpukunwari sa inyo. Pagka talagang mali, mali. Pero pagka mali at kaya pang pakiusapan, nakikisuyo naman ako. Tsagay na natin, kawawa naman yung barangay. Pero ito, baka na makaramdam kayo. Parang iba yung sinasabi ni Yorme pagkausap kami. Tapos pag-implementation, durog ang barangay hall namin. Anong gagawin ko? Nagtayo ka ng barangay hall. Dati, bagay-bagay lang tayo, sa kanto lang. Pero tinitingnan natin yung likuran natin. Ano ba yung nasa likod ko? Pader. Pwede na to. Ibig sabihin, may malasakit pa kayo. Kaya lang talaga ang problema ng barangay talaga sa Maynila, isang dahak mo lang, pag landing ng dahak mo, ibang barangay na.
Yung ganun tayo eh. That's how it is. So we try to tolerate and live and let live principle are being applied. Kaya naman, huwag tayong magkaka-chismisan o intrigahan. Bakit ito? Ilagay mo, container. Yung container na nilagay mo, lagpas sa bangketa pa. Bangketa na, hindi na madaanan ng tao. Lagpas pa sa bangketa, hindi na madaanan yung kalsada. Saan ka naman nakakita ng barangay? Ito, I'll tell you. May isang barangay sa District 2. Kalye. Gusto ko lang maano nyo, para ayaw ko lang chismis na para alam na natin ito pare-pareho. Kalye. Alam nyo saan yung barangay yun? Saan yung barangay yun? Hindi sa gilid. Hindi sa kaliwa, hindi sa nangka. Ano na saan? Nasa gitna. Walang biro. Building pa. Ang masakit ito, pera ng congressman. Tanong ko ngayon, pwede bang gamitin natin yung pera ng taong bayan at magpagawa ng physical structure sa gitna ng kalsada ng pag-aari ng pangkalahatan? Yun. Kaya huwag kayo sasama ng loob. Basta ako, kung kaya kong ipaliwanag sa tao, isa kahit chairman, isa, patawarin na natin kasi kailangan talaga ng barangay hall chairman. Minsan ginaganon ko ang tao. Ako na mismo, kahit nakatalikid kayo, ako na mismo nagpapaliwanag. Lalo na kung makatwira naman. Sabi, wala na permission. Pero in this case, huwag kayong sasama sa intriga. Unang-una, hindi ko na nga kayo pinitibog. Kahit na siniraan ninyo ako nung nakaraang eleksyon. Marami sa inyo, kilala ko. Magsimba kayo. Hingigay ng kapatawaran sa Diyos. Kasi ako, mapagpatawad ako. Bakit? Yun ang sabi ng Diyos. You forgive. And I will. But if you continue playing politics, yan dahil nyo na ito. Pero if you will cooperate, let's start our city of Manila and the people living with it. Yun naman ang akin. Wala akong nation dito maging. Dahil natin, tapong bayan ng biling. Anong sinigaw sa District 2? Bumalik ka na. Anong sinigaw ng mga taga-Manila? Taga-taga na ang tao ng iba. Yan ako. Kailangan itama natin kasi yung isip natin. Alam ko na balik tayo yung iba sa inyo sa Diego. Talaga nakakanula ang Diego. Nasa akin ang po listahan ha. Nasa akin ang listahan. Alam ko kung sino yun. Kaya sa akin lang, may problema tayo. Doon lang tayo sa problema ng tao. Doon na lang tayo. Samahan nyo na ako doon. Samahan nyo na ako doon. Oh, bata! Ito yung sinasabi ko si Engineer Andres ba? Celso. Pinahanap ko yung, pinapupunta ko sa iyo yung geodetic engineer. Yung pinangako ko sa iyo yung bibili kong lupa. Doon sa likod ng barangay mo. Just so you know, it was I already ordered the city engineer. Hanapin yung titulo ng may-ari ng sa yung inaayos na, hindi yata siya zone chairman eh. Yung dating sabi niya, chairman natin ba? Sino? Hindi Chairman Santos. Sino ba ang sonar ni Chairman Santos? Malaki. Pare,
Yung sa gilid ng ilog, yung tulay kasi nila, hindi sila makatawid sa Arellano. Yung kasi pag may sunog sa San Andres, dito sa San Andres, sa may Cubo, nakasunog yun, hindi sila makatawid sa Arellano, hindi sila na yung magdanan. Balik ka na. Pagka abiso mo, Balik ka na. yun na, nasa akin na yung yesterday, tapos na yung croquis, yung plan, gagawin na yung tulay. Kahit wala akong pera, pinangahanap ko. Hindi gusto ko lang, ito yung mga song chairman may mga kapwa kayo chairman, ano pinag-usapan doon? Tatanungin na kayo mamaya Gusto ko lang may mga bawin kayo take. So anyway, tapos na tayo. Yun lang muna. Marami pa tayong gagawin. Bilang pamuli, kahit na yung marami sa inyo masakit ang sinabi sa akin, sabihin nyo sa inyong kapwa chairman, yung budget ninyo walang magiging problema. I will give what is due to you. To your Andres, ayun. Yung sinasabi ko sa Tulay, nandun na sila Randy, di ba? Nagsusukat na. Nakita ko kahapon. Pag may mga request kayo, mga repair, pakonti-konti, pag wala na kayong tsape, tukod-tukod kayo. Tirahin nyo si Andres, ha? O kay Leia. Please, ha? Tulong-tulong tayo. Let's fix Manila. Unti-unti, ano lang. Kung wala tayong panahe, sulsihin natin. Di ba? Para lang huwag yung maging dugyot ang Maynila. Lastly, you will be informed that curfew in Manila will be implemented. Para mabawasan ko problema nyo. Actually, problema ng barangay yan. Rumble, away. Ipatutupad na yan. Nagbigay na akong direktiba kahapon sa First Command Conference na-implement. Nagbigay na ako ng direktiba sa ating Social Welfare Director Jay De La Puente. Ang ating, andyan si Jay? Jay De La Puente. Ayan, sila mag-i-implement, katulong ninyo mag-i-implement ng curfew para mabawasan ang problema ng mga barangay official at ni Expo. Kasi ang hirap, patutupad yung curfew, pero yung syudad ng Maynila, wala kayong makukuha suporta. Ito, baligtad. Syudad ng Maynila ipatutupad, katulong ang barangay. So, easy tayo. Tapos, bagay nagre-record naman kayo sa phone, di ba? Oo. Nakalive. Oo, i-record nyo. Raman ako sasabihin masama sa ibang tao. hindi po ako mahilig kumain ng ampalaya. Hindi, tulungan nyo na ako. Mag-clearing. Yung kahit man lang sa skis-kilita natin. Nay, tabi na natin yan, baka may madaus-us dyan, may madapatay. Iusok na natin ang pabuti. Tulungan nyo na ako. Balik natin yung kalsada sa tao. Hindi ito magiging perfecto, pero yung makakita lang ang tao ng ano, ay, may gobyerno na sa Maynila. Pwede ba? O ngayon, may request kayo. Fiesta. Sakit. Constituents. Itong bulwagan bayan to. Kung nakita ninyo itong walang laman ng 3 taon, itong bulwagan bayan, dali nyo sa akin. May sakit, fiesta, palaro, any activities. Pag kaya ko, gagawin ko ng paraan. Pag hindi, tapik-tapik muna.
Oh, pero alam niyo nga, kailangan niyo, walang nasisiro sa akin. I think by this time, kabisado niyo na ako. Pero, mano pa, yung dalawang pinaka-importante sa buhay ko, pagdating sa kilya, sa ako, yung mga matatanda, at saka yung mga bata. Okay. Ngayon, another thing. So, welcome kayo ha. May problema kayo, kakampi ko kayo, hindi kayo kakampi. Pag ang inyong pamilya, pag ang inyong nasasakupan, may sakit at kakailanganin ng malaking pera na pananalapi o para mapa-operahan, mapa-transplant, mabiyak ang puso, matubuhan, and so on and so forth. Huwag kayong mahihiya kahit siniraan ninyo ko nung eleksyon, pumunta kayo sa limutin nyo na yun. Limutin nyo na yun. Hindi, basta, tandaan ninyo, kaya kung kayo kinakausap ng ganituan, ibababa nyo itong mensahe na ito. Binubuksan ko na ang pintuan sa inyo. Hindi ito bulahan, ha? Ang dami ko nang pinatawad sa iyo, ilang eleksyon na eh. Kaya kilala nyo na ako. Pero hindi, kasi may problema tayo eh. Oh. Senior citizen. Nako, malamang pag-uwi. Chairman, anong nangyari? Anong sinabi ni Yorme? Kayo naman si Chairman. Hindi, totoo. Kaya nga lahat ng problema nyo, alam ko eh. Dapat nga, kayo namang problema doon eh. Pero sa totoo lang, ulitin ko sa inyo, Batang Maynila ako. Batang Maynila tayo. Hindi tayo dayuhan sa problema ng mamamayan. O senior citizen, ang utang ng syudad, hindi utang, bayarin. Kasi nangutang din naman ako eh. Pero sigurado ako, pinakinabangan ng tao yung inutang ko. Pero itong bayarin na ito, bayarin ko yung recurring or what you call commercial loan. Ang utang sa senior citizen is 590 million. Ano? Ano ang maganda? 1,000 pero laway lang. O 500 pero totoo. Di totoo naman. Bakit? Alam niyo ba't ko kayo tinatanong? Di ba pag araw-araw tinatanong kayo ng senior citizen? Chairman, ano na? Chairman, bakit ako hindi napabilang? Chairman, bakit nawala ako sa listahan? Chairman, buhay pa yung asawa ko, bakit siya nawala? Yan ang problema ng mga chairman, naaaway ng mga senior ka. Dagang, siyempre, ikaw yung takbuhan, hindi mo kayo naaaway. Kayo yung hinahingan. So sa akin, kung pwede, bagay sinabi ko na, ibabalik ko sa tama. Ibabalik ko sa 500. Kasi, alam naman natin hindi natin kaya, pero ginamit sa kampanya. Buti na lang ako pa rin ang binoto ng mga matatanda sa Manila. So, isa na lang tayo, real talk lang. So, ibabalik ko sa 500, pero ibabalik ko yung maayos na dating sistema. Botante, hindi, may sakit o wala, nakuha o hindi, retroactive, lahat muli magkakaroon sa Manila. Para wala na kayong sasagutin, Chairman, hindi ko po nakuha yung kahapon. Naku, na idala na sa City Hall. Forfeited na. Hindi ko gagawin timawa ang mga tao sa Maynila. Once binigay ko, maglulubi-lubi tayo pag hindi nila nakuha. Kung 11 buwan, hindi niya nakuha. Pagdating ng Disyembre, 12 buwan ang makukuha niya.
So, parang ang sagot mo, di ba ba, Chairman, naku, nagkabigayan pa lang ngayon. Eh, wala ka na yun. Ang sagot mo na susunod, huwag kang mag-alala. Sa susunod, doble ka na. Di ba? May sagot ka. Ngayon, hindi mo malaman na sagot mo, bakit competitive? Bakit competitive? Eh, talagang nalilito kayo dyan. Bukod doon, ibabalik ko rin yung gatas, ibabalik ko rin yung cake, ibabalik ko rin yung regalo natin. Tapos, ang tawayanan ninyo, ito, problema nyo rin. Sa Lunes, first day yung meeting ko, ang tawayanan nyo ha, ganap lang ako ng pera talaga. I hope within over the weekend, makahanap ako. Nag-i-squeeze talaga kami ng pera. Baka bumili na ako ng gamot sa ospital at health center. Kaya naman sa Lunes, i-update ko ang taong lungsod, mamamayan sa lungsod. Kung sa darating na mga araw, makakakuha na. Kasi huminto na po ang supplier natin noong February pa. Yung isa naman, huminto, October pa. Wala nagsasabi sa inyo yan. Wala nagsasabi. Pero alam nyo, yung constituents nyo, walang nakukuha ang gamot. O baka nga kayo, yung isa, wala rin nakukuha ang gamot. Okay? So, Lunes, ang tabayanan ninyo, mag-a-announce naman din ako kung tayo ay kasi gagawin ko yung pera dito, may natira pa, ipunahin ko lang bumili ng gamot. So yung senior citizen, ibabalik ko yung 500, pero sabihan niyo sila ha, hindi ko na nakawin yung due sa kanila na 1,000 nung nakaraan. Kasi wala kang bagong batas. Sabihin, di ba may 3 bulig na dapat natatanggap ng senior na yun? Kikilalanin ko yun. So, para hindi kayo malilito, sige, i-email ko ha. Di ba may 3 bulig na? June. Yun na. June, May, April. Kasi ibigay sa sagsada ng kampanya yung January, February, March. Tama? Pero nung tapos yung kampanya, yung April, May, June, wala. So, nag-aantabay yung mga minamahal kong lolo at lola sa Manila. Kailan ba? So, 3,000 yun. Nag-usap kami ni Treasurer, sabi ko, sabi niya, Sir, total babaguhin natin yung batas. Ibabalik natin sa dati. Baka pwede, doon na tayo magsimula sa dati. Sabi ko, hindi. Gusto mong i-ice ka ng mga matatanda sa akin. Dinirahin mo pa yung dito nila. So, anong garantiya? Pag-uwi ninyo, sabihin nyo sa kanila, yung utang sa kanila na 3,000, kinikilala ni Yorme. Okay? Para sa kanila natin kagad, so para kung hindi kayo sa sokulan, inihimay mo na, kinikilala ni Yorme. Kasi amin na ako talaga yung batas ngayong July, effective July 1. So ngayon, ang susunod na itatanong sa inyo, okay lang ito ba nakabigay ni Yorme? Yan naman talaga. Hindi, talaga naman yan. Papapasensya rin ng mga minamahal kong lolo at lola. Uurirating kayo yan eh. Tsaka yun lang. Kaya nga, dinadandaan ko eh. Kikilalanin ni Yorme yung 3,000 na pagkakautang ng siyudad ng Maynila sa ating mga minamahal na matanda. Babaguhin, gagawin maling handa ulit. Paano ko ibibigay yung 3,000? Walang pera. 590 million. 590 million. Wala akong ngayon. Wala akong 590 million. Diretsahan na tayo.
Ang gagawin ko, nung kinausap ko si Treasurer, pwede yung maling handa na ngayon. Ano ba, binigay na yung maling handa? O, 3 buwan. No, magka? 1.5. Papawasan ko yung April, itadagdag ko, magiging 2.5. Yes? Susunod na quarter. No, magka? 1.5. Tama? Pabawasan ko ulit yung isang bulig. O, magiging 2.5. Tama ba? Hanggang sa matapos yung pagkakautang sa kanila ng siyudad ng Manila. Makatwiran ba? Una, huwag na sila mag-alala. Maraming kinakabahan. Naku, baka hindi na ibigay ni Yorme. Kawawa naman. Tama naman yun. Baka magiganti si Yorme. Kawawa naman kami. Hindi. Mali lang. Let's call it a spade a spade. Mali yung ginawa. 945 million, ginawa mong doble, magkano na? Kulang-kulang 2 billion na. Hindi, kahit yung mga matatanda na kinausap ko, wala silang pakialam sa presyo. Ang pakialam nila, ibigay mo sa tamang oras. Yun ang gusto ng mga matatanda. Ibigay mo yung dapat sa kanila. At ibigay, pag hindi nila nakuha, dapat retroactive. Okay? So, maliwanag. Naintindihan natin ang bibigay, kikilalanin. Babaguhin, babalik sa malinanda, pero yung ibang benepisyo dati nawala, ibabalik. Yung hindi dati nakakakuha, makakakuha. Yung may sakit, makakakuha. Yung hindi botante, makakakuha. Basta rehistrado sa barangay nyo na residence. Hindi rehistrado sa eleksyon. Hindi tayo nagbibigay ng serbisyo dahil nagbibilang tayo ng botante. Nagbibigay tayo ng serbisyo dahil mamamayan natin sila sa lungsod ng Manila. Liwanag? Liwanag na tayo? O, ano ba? Yun na muna. Budget ninyo, nakarin nyo na. Budget nyo yan. Wala kayong mararamdamang pang-abuso. O tapos, puntahan ninyo yung mga papagawa ng building. Apartment, lalo na. Pati apartment, hindi pinakalabas ng zoning. Sabihan niyo yung mga gumagawa ng apartment, papagawa, paparenovate ng building. Bago na ang zoning board, bumalik na sila sa Maynila, mag-apply na sila ng zoning government. Sabihan niyo yung mga negosyante ninyo na magbubukas ng negosyo. Hindi makapagbukas ng negosyo dahil hindi pa na-areglo ang zoning permit. Sabihin mo sa kanila, mag-apply na sila ngayon. Bago na, may gobyerno na sa lungsod ng Manila. Kasi pinoproblema rin yan ng mga chairman. Ninegosyo na. Siya nakakita. Gusto yung malalang eksena. May isang matanda. Yung anak niya nangutang sa pag-ibig. 600,000. Nangutang. Kapagawa niya yung apartment. Yung may isang logo doon, hinihingan siya 500,000 para mag-renovate ng apartment. Anyway, nag-desisyon ng taong bayan. Yung election na lang hindi ko nakakakampi, hindi ko ba kayo nadadala? Oo, maganda naman na tayo. Kasama-sama na tayo. Ako hindi ako perfecto. Hindi ako anghel. Pero ako lagi ako gusto ko makakita. Pahalin natin yung mga nasasagot. I really want to make Manila bigger. It's a vision.
It's a dream. It's a plan. But everything starts with a vision. So, can I do it on my own? I cannot. I need your help. We have to come together to make Manila great. That's a good. Yung iba sa inyo dito, itinatag pa lang ng barangayan, barangay chairman. Yung iba sa inyo dito, tatlong balik na. Kasi ninyo, nakatikim na tayo ng tatlong taong ginawa. At sabihin nyo sa congressman ninyo, huwag silang makikialam sa pagpapatakbo ng lokal na pamahalaang lungsod ng Maynila. Ang trabaho nila, binoto natin sila to represent us in Congress, gumawa ng batas. Hindi para turuan yung chairman humawak ng parking space. Hindi para turuan yung chairman mag-deliver ng bulaklak sa patay para kumita. Hindi para turuan yung chairman, itong area ito, ikaw mangolekta ng vendor. Nobody can hide from me. Now I'm giving you an opening. I'm giving you an opening now. Today, as we start with the new government, itama natin ang mali. You tell them that. You tell them that. Sila, congressman, gumawa ng batas sa kongreso, kumuha ng resources sa national government, dalhin at gasusin ng tama para sa drainage, para sa kalsada, para sa eskwelahan. You tell them that. I will not tolerate those things anymore. We have now an opportunity together to correct what we're doing. Kung gusto nilang bati-bati kami, walang problema. Pero hindi sila pwedeng makialam sa technical na usapan kung paano patatakbuhin ang lungsod ng Maynila. They are lawyers. I am not a lawyer. They know better than me. Isa lang ang binotong mayor ng Maynila. Isa lang. Hindi anim ang mayor sa Maynila. Now, am I willing to work with them? Yes. Gagawin ba nila para sa kapakanan ng taumbanan? Bayan, I'll be with you. Pero personal lang, para alagaan lang si ganito, alagaan lang si ganyan, porbecho dito, porbecho dyan. Tapos na ang araw ngayon. That's it. We move on with our lives. Marami tayong challenge. Marami tayong problema. Na-resolve pa ba nila yung basura nyo? Sila ba naka-resolve ba? Hindi huwag na Cisco. Sino naka-resolve ba? Mayor. Tama mali? Sino magkakakal ng drainage? Mayor, diba? Hindi Cisco. Ibig sabihin, it is the position. Was great responsibility. It's not them. Kaya sabihin yun sa mga chairman na nakisapakat sa mga parking at saka vendor-vendor. Diyan sa District 2, diyan sa District 3. Tumigil na kayo. Huwag nyo nang hintayin ilabas ko pa yung papel na hawak ko. Mag-i-election din kayo. Ako may hawak ng papel, sigurado ako. Pero hindi ako bastos. Hindi katulad nila. Anong gusto ko na leksyon? Tahimik na lang tayo. Sunod na lang tayo sa gawain na sa tingin natin makakaroon. Sama-sama na lang tayo. Masama ba yung hinihingi ko gano'n? Kaya tabi sa ako, sila makikita. Kalsada, tatayo ako ng building. Wala na talaga ang gobyerno. So anyway,
Basta yun lang yung start warning ko sa dulo. Bibigyan sila ng kopya para may kahit sila. bibigyan na tayo. Para hindi naman sila malito. Alam mo na nila yung confidence. Okay? So anyway, hindi ko kayo sinaya ko na sa dulo. Yung salita na yun para sa kanila. Sabihin niyo yan. Kung tatanungin kayo. Alam ko naman tatanungin kayo eh. Meron nga akong kilalang congressman eh. Hindi naman binanggit yung pangalan mo. Pero yung pangalan mo nandoon sa ano. Pinagawa mo barangay o na tinakpang mong eskwelahan. Ginamit mo yung pera ng taong bayan. Hindi, totoo. Ang masakit niyan, o sige, gusto ko rin i-correct ang sarili ko. Kasi meron din akong mali. Patawanan ninyo ako. Ipinaboto ko sila sa inyong dati. Pasensya na. Hindi ko naman nakalain na totoo pala sinasabi ng isa ng mga matatanda. Ang tao para makilala mo, bigyan mo ng kapangyarihan. Lumubo ang mga ulo, nagkahydrocephalus eh. Hindi, ako na. One way or another, it's my fault. Pero yung pag-uugali nila, hindi ko naman fault. Pero nandiyan yan, water under the bridge. That's me. Okay? So, sabihin niyo sa kanila, mga chairman, I love you. Para kayo nabunutan ng dinig, ano? Hindi, ako na. Ako na magpapakababa. Pinatatawad ko na kayo. Sa mga kakampi ko naman, pasensya na kayo. Umihira lang naman yung... Hindi, kapwa chairman niya naman yan. Sila, inutusan ng ibang tao, kawain kayo. O ngayon, sa mga kakampi ko, inutusan ko kayo, mahalin niyo sila. Ayan. Nakatawag tayo, sige ha? Mahalin niyo sila. Kapwa niya naman chairman yan. Hindi. Wala. Mahirap maging ama. Mahirap maging ina. Ang mga anak mo minsan naliligaw ng landas. Sino ba magmamalasakit yan? Kapit-bahay mo, uwi ka. Basta, I love you. That's it. This is the day that the Lord has made. And we will rejoice and be glad to be. Okay? Let's open our heart, our mind. Humingi na ako ng katawan sa mga kakampi ko. Pasensya na kayo. Pero ayoko kayo rin na magiganti sa kanila. Ayoko rin sila pagigyan. Let's just focus sa mahalin natin ang lahat para naman sa kabutihan ng ating mga nasasagot. Pwede? And you tell that also to everyone. O, pinatawag na ni Kois yung mga loko. Ano na yung lalaki? Hindi, pero di. Ano na tayo? Let's move on. Ha? Samahan ninyo ako. So, ingat kayo. Uwi. Basta every time, huwag kayo mahiya. Ulitin ko hindi ko binoto si Yorme. Siniraan ko si Yorme nung nakalala. May sakit yung kapitbahay ko. Nahiya ko pumunta. Tanggalin nyo na yun sa damdamin ninyo. Dalhin ninyo sa akin yung may sakit. At may gagawin pala ang isa. Sorry. Bababa ako sa inyo. Hahanapin ninyo lahat ang may sakit pag bumaba ako sa inyo. Kasi tinatapos ko lang yung paglatag on how are we going. We will bring healthcare services assistance. Hindi sa City Hall lang. Bukod sa inuutusan ko kayo, nadali nyo dito, i-reverse ko, bababa ko. Kinukupo ko lang yung plano.
Pero pag naipasa na yung batas, makikinabang lahat yung mga tao. So, I'll see you soon. Ha? O pwede ba ako magpa-picture ngayon? Nagkalit sa tayo.